So, eto na nga mga sangkay. Mukhang naninilikado po ngayon si Vice President Sara Duterte. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito, pag-usapan lamang po natin ngayon itong patungkol po kay Vice President Sara Duterte kasi marami pong update, no? At mukhang delikado po yung kanyang sitwasyon dito. Kaya naman pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Ito po yung update ngayon. Nako, delikado si VP Sara ngayon. Kasi ayon po sa report, impeachment ni VP Sara nakarating na daw po sa House Speaker. Ang ibig sabihin, gagalaw na po ito. O gumagalaw na po mismo. Kinumpirma ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil nitong Biyernes na naipadala na ng kanyang tanggapan sa Office of the Speaker ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Garafil na ang pagpapadala ng mga reklamo ay alinsunod sa konstitusyon, rules ng Kamara de Representantes at sinusunod na protokol ng institusyon. Ang unang verified impeachment complaint laban kay Duterte ay inihain ng Makabayan Coalition sa pangunguna ni na dating ACT Teachers Representative Castro at dating Gabriela Women's Party Representatives Brosas at Liza Masa at dating Bayan Muna Representative Colmenares. Inendorso ito ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rini Luis Co. Ngayon, mga sangkay, may ikalawa pa po, may dalawa po ito. Mga sangkay na impeachment complaint laban po kay VP Sara. At, ayun na nga, ito yung balita ngayon mga sangkay tungkol dyan. Rosalie, may ulat ba na nagsasabing may 1/3 ng House members yung magtatransmit ng articles of impeachment laban kay VP Duterte? Aga, walang ulat at wala ring kumpirmasyon na merong sapat na bilang dito sa Kamara para makapag-endorso ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang agad na maipadala sa Senado. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, na chairperson ng House Public Accounts Committee, nananatili naman yung posibilidad ng fast-track mode ng impeachment proceedings dito sa Kamara laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos ngang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang dalawang reklamong impeachment na inendorso ng Makabayan lawmakers. So, andun na nga Mamayang mga Liberal sangkay. Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon kay Representative Ridon, ngayong na-transmit na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte, inaasahang maisasama na ito sa order of business para sa plenary action sa February 9, 2026. Pero anya, posible pa rin yung pagkakaroon ng 1/3 ng lahat ng House members na mag-endorso ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente para sa direktang transmittal sa Senado. Ito ay hanggat walaan niyang plenary referral sa House Committee on Justice. Ganito rin ang paniniwala ni ML Party List Representative Leila de Lima. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Wala pong impediment or hindrance legally and technically na merong magiging effort or gagawin yung House na katulad dati na diretso na sila, 1/3 basta makakalap sila ng signatures and endorsers. So, mas mapapabilis mga sangkay yung pagsasubmit pala ng impeachment complaint kung ganon. Constituting 1/3, and that means that is 106. Giit pa ng kongresista, handa siyang suportahan ang ganitong hakbang. Samantala, aga sa So, kumbaga, mag-shortcut na siya mga sangkay. Wala nang gaganaping, kumbaga, parang hindi na po magkakaroon ng pagtalakay nun mga sangkay. Nakagaya ng ginawa ng impeachment complaint laban kay PBBM. Didiretso na po siya mga sangkay, pagbobotohan ng mga kongresista
At 1/3 lang po ang kailangan mga sangkay ng House members ng articles of impeachment laban po kay VP Sara at didiretso na po sa Senado. Lunes, February 9 ay meron pang nakatakdang maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Aga. Mayroon na naman mga sangkay. O ito pa, impeachment complaint versus VP Sara na endorso na daw po kay Speaker D. Grabe mga sangkay. Senate is already making the necessary arrangements should the impeachment complaint against Vice President So ang Senado ngayon, mga sangkay, nagre-ready na rin daw po para sa impeachment na ito kasi malaki po ang posibilidad po talaga na makarating na po ito sa Senado. Anumang siguro mga sangkay, baka nga next week maano na to mga sangkay. President Sara Duterte reached the upper chamber. Let's get the details from Hannah T. Hannah? Yes, Mai, the Senate is already preparing for the possibility that articles of impeachment against Vice President Sara Duterte may be transmitted to the upper chamber. Soto said impeachment preparations are part of the Senate's mandate, stressing that the chamber must always be ready to convene as an impeachment court if required under its rules. He revealed that as possible presiding officer, he has already begun consultations with members of the judiciary to deepen his understanding of the rules of evidence, which he described as the most critical element in any impeachment trial. According to Soto, he has been briefed by 3 justices, 2 from the Court of Appeals and 1 from the Court of Tax Appeals, with the most recent discussion held just yesterday. He said these were informal briefings meant to clarify practical matters that cannot be learned from books alone. So, ayun nga po mga sangkay, ito yung reason kung bakit yung Duterte block sa Senado gustong mawalis itong si Soto. Kasi, halimbawa, yung impeachment complaint, magdiretso na po yan sa Senado. Ano po ang mangyayari dyan? So, delikado po talagang sitwasyon ni VP Sara. Ngayon, mga sangkay, maliban pa po ito sa senaryo na mabubuksan yung mga ebidensya. Just in case na makita pa po ang mas maraming ebidensya, mas delikado po si VP Sara kasi possible kahit po yung mga Duterte block pipirma nun mga sangkay sasang-ayon sa impeachment trial na ma-convict kumbaga si VP Sara dito. So talagang delikado ang sitwasyon niya dito mga sangkay. So ayun na nga po ang Senado nagre-ready na po. Ayon sa report mga sangkay nagkakaroon po ngayon ng early arrangement or pagre-ready mga sangkay, itong Senado para po sa impeachment laban po kay VP Sara. Just in case, dumating po ito sa upper chamber. So, delikado na sitwasyon, kailangan paghandaan po ito ng VP. At, ewan ko, ano magaganap dyan? Kasi solid po talaga yung Kongreso eh. Talagang, ewan ko ba, mga sangkay, ayaw po nila kay VP Sara at ito na rin po marahil ay dahilan, mga sangkay, sa confidential fund at maging sa pagbabanta kay President BBM at naidagdag pa po ito mga sangkay, itong kay Madriaga. So malala po talaga ang sasapitin dito ng ating Vice Presidente just in case na makarating po ito sa Senado. So ayun, mga sangkay, ito po yung update natin ngayon. Nakarating na po ito sa Speaker ng House na si Boji D. No? Abang-abangan na lamang po natin anong mga mangyayari. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.